Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Isang araw ng Desyembre, naglalakbay ang Vapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit ang bagal ng takbo at hindi tulinan? Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa palikolikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Madali lamang ang solusyon riyan. Humukay ng kanal sa Maynila. Magbukas ng bagong ilog at tabunan ang Ilog Pasig. Sa panukalang ito, malaki ang perang maigugol, Ginoong Simon, at masisira ang mga kabayanan. Pues, sumira. Gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang gugugulin sa paggawa. Kung hindi sasapat, ang taong bayan ang sapilitang paggawain. Sa ganyang paraan, nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawang Mosres at ang kulesko ng Roma. Ngunit, maaaring magbunga iyan ng paghihimagsik. Nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero, hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupaing ito'y ilang beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi ninyong mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangangatwirang pawang katunggakan. Ginising si Basilio ng repeke ng kampana para sa Misa di Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa pana nito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa managdaang panahon. Nang namatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila, ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pangalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresalyente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aaral siya ng pagkabatsilyer at pinuri ng kanyang mga propesor. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at tibag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio ng lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang nakuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at tinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ang nakararaan, Ginoo. Nanggawan niyo ako ng malaking tulong. Dito sa lugar ding ito, inilibing niyo ang aking ina. At ikasisiya ko kung ako'y makatutulong sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. 1 taong ipinalalagay kong dakila, liban sa akin, napatay na, at ang tinamong kasawian ay labis kong ipinagdamdam. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layo. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan. Padaliin ang kaniyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo.
Kabataan na walang karanasan at mapangarapin. Hinihingi niyo ang wikang Kastila, ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Ginoo, isang karangalan na ipaalam sa akin ang iyong mga layunin. Ako'y magiging tapat sa inyo. Lumagda lamang ako sa pagtuturo ng wikang Kastila dahil sa paniniwalang makatutulong ito sa aming pag-aaral. May iba akong hangarin sa buhay. Ang hangad ko ay mapawi ang pisikal na karamdaman ng aking kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Ang tadhana ba ang siyang nagtakda ng ating mga buhay? O tayo mismo ang may kakayahang baguhin ang ating kapalaran? Ako si Julie, isang taong nagtatanong sa kahulugan ng buhay at ng pag-ibig. Sa gitna ng mga panganib at pagdurusa, patuloy akong naniniwala na may saysay ang bawat paghihirap at pagpapakasakit. Kung ang kapayapaan ay maaaring marating sa pamamagitan ng pagtulungan at pagkakaisa, bakit hindi natin ito pagtuunan ng pansin? Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dapat nating isaalang-alang ang kabutihan ng lahat, sapagkat sa huli, tayo rin ang magsisilbing tagapagmana ng ating mga kilos at desisyon. Araw ng kasal ni Paulita at Juanito, may ibinabalak si Simon na maaring ikatapos ng mga tao na dadalo sa kasal. Si Basilio ang tanging nakakaalam ng plano ni Simon. Ang plano ni Simon na lagyan ng bomba ang lampara na ibibigay niya bilang alok sa kasalan ni Juanito at Paulita. Sa araw ng handaan, ibinigay ni Simon ang lampara na may bomba kina Juanito at Paulita. Ngunit sa hindi inaasahang oras, hindi mapakali si Basilio, kaya sinabi niya kay Isagani na may mga bomba ang bahay na pinagsalu-saluhan ng mga tao, at sa kahit anong oras ay puputok at walang kahit ni isa ang makakawala nito. Kaya kinuha dali-dali ni Isagani ang lampara na binigay ni Simon doon kina Paulita at inahagis ito sa ilog. Namatay si Simon dahil tumanggi siyang ipagamot ang kanyang tinamong sugat nang habulin siya ng mga gwardiya sibil pagkatapos na nangyaring gulo sa simbahan. Ipinahayag niya ang kanyang mga salubing kay Padre Florentino patungkol sa mga kabataang siyang tunay na pag-asa ng bayan. Nang mamatay si Simon, kinuha ni Padre Florentino ang kabang naglalaman ng alahas at brilyante ni Simon at ito'y kanyang itinapon sa dagat.